Aabot sa 2,000 residente sa Bocaue, Bulacan ang nakatanggap ng tulong pinasyal sa ilalim ng AICS at Tupad program ng gobyerno. Pinangunahan ito ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na tiniyak ang dagdag pondo sa DSWD para sa mga ganitong programa. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Audrey, todo ang pasasalamat ng ating mga kababayang nakinabang sa mga financial assistance ng pamahalaan sa ilalim nga ng AICS at Tupad program. Dito nga sa Bulacan, ang magandang balita pa, Audrey, ayon sa Senado, inaasang sa susunod na taon mas marami pang kababayan natin ang makikinabang sa mahalagang programa nito dahil nga sa ilalim ng 2024 national budget, tinaasan pa nila ang pondo para rito. Maaga pa lang kanina dagsana ang mga kababayan natin dito sa Bocaue Municipal Hall sa Bocaue, Bulacan. Nagkasakasi ang pamahalaan ng malakihang payout para sa mga benepisyaryo ng Dole Tupad Program o tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged at displaced workers. Gayon din sa DSWD AICS Program o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Pinangunahan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang programa bilang tulong sa kanyang mga kababayan dito sa kanilang probinsya at bilang paggunita na rin sa birthday anniversary ng kanyang yumaong kapatid na si dating Mayor Johnny Villanueva. Sa kabuuan, halos 2,000 ang nakinabang sa payout, 1,600 beneficiaries para sa AICS at 350 beneficiaries naman para sa Tupad. Bawat isa nakakuha ng nasa 4,600 hanggang 5,000 pesos. Kasi malaking tulong po sa amin to, lalo na po sa nanay kong nagagamot. Pambili po niya ng mga gamot, pang gastusin din po sa bahay. Malaking halaga to kasi unang-una nagpapasalamat ako sa payout na to. Sa kanyang panayam sa media, ibinahagi ni Senator Villanueva na sa ilalim ng proposed 2024 national budget, itinaas pa nila ang pondo para sa DSWD AICS at Dole Tupad program na pawang mahalagang programa ng pamahalaan. Ibig sabihin sa susunod na taon, kapag tuluyan ang naisabatas ang budget proposal, inaasahang mas marami pa nga ang makikinabang dito. Ang tanong, kailan nga ba maisasabatas ang proposed budget? Sabi ng Senate Majority Leader, so, by Tuesday, because Monday ay holiday, by Tuesday we will be voting on second and third and final reading of our Senate version. By Wednesday, Thursday, we would be having the bicameral conference committee report with our counterparts in the House of Representatives. So, hopefully, before the week ends or first week of December, we'll be able to ratify the national budget, and before the second week, so first week of December, we are looking at the President signing our national budget, which is a very important piece of legislation. Audrey, sa mga puntong ito, nakikita nyo nga sa aking likuran, tuloy-tuloy pa rin yung payout dito sa Bocaue, Bulacan. Ako, halos 2,000 kasi yung beneficiaries, kaya hanggang ngayon ay talagang tuloy-tuloy yung pamahagi nila ng ayuda para sa ating mga kababayan. At idagdag ko na lamang din, Audrey, kanina nagkaroon din ng turnover ng isang bagong fire truck mula sa Bureau of Fire Protection para naman sa lokal na pamahalaan ng Bocaue para rin magamit nila sa oras ng sakuna. At syempre, ang hinihiling naman nila, sana nga ay wala namang maging sunog dito, pero sa iba pang pagkakataon, marami din naman pwedeng paggamitan yan dito nga sa ating mga kababayan. Audrey? Okay, Mela, ano ba yung mga requirements dyan sa Tupad at AICS? Baka interesado yung ating mga kababayan na nanonood ngayon. Audrey, buti nga naitanong mo sa ating mga kababayan na gusto rin namang makapasok dito sa AICS. Unahin natin AICS program kasi mas marami talaga nga mga benepisyaryo at natutulungan dito. Dito sa AICS program, kunyari katulad na lamang ng educational assistance, kailangan lang magdala ng certificate of registration, certificate of enrollment, kung ano yung meron dyan, at valid ID o school ID ng ating mga estudyante. Pero Audrey, kailangan ding isa-isip ng ating mga kababayan na ito rin ay
may screening process at may interview process para malaman din ng ating mga otoridad kung nararapat nga yung isang benepisyaryo. Para naman sa medical assistance, Audrey, kailangan lamang ng medical certificate, reseta at valid ID ng pasyente at tulad nga sa educational assistance yan ay may process din para nga ma-ensure na talagang yung pinakakarapat dapat nating mga benepisyaryo ang mabigyan. Dito naman sa tupad, Audrey, no, meron din namang mga kailangang requirements dito at isa lamang ang tinitiyak ng ating pamahalaan basta't karapat dapat at kwalipikado yung ating mga mamamayan, tiyak na sila ay mabibigyan ng tulong ng pamahalaan. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.